Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Galang-galang na Alex Chua, Secretary of Affairs, Director ng Philippine Embassy, Mr. Jimmy Flor Cruz, kababayan ko pala sa Malolos, mga membro nating kabinete, papakilala ko sa inyo maya-maya, ating mga pinuno ng business delegation kasama natin ngayong gabi, mga minamahal ko pong kababayan, at siyempre naman po si Ginang Sonia Rocco, kasama po natin ngayong gabi, kasama natin sa Tuwid na Landas. Magandang gabi po sa inyo lahat. Papansin nyo, wala akong teleprompter. Wala rin akong dala speech. Simple lang po yan. Gusto ko malaman nyo, galing sa puso ko po talaga isasabihin ko sa inyo. Number one, yun po yung good news. Yung bad news, kadalasan pag walang prepared speech, humahaba ho yung talumpati ko. Baka may lakad pa ho kayo. Maabala. Talagang kinagagala ko makita kayo lahat. Sipin nyo, isang araw pa lang kami naalis ng Pilipinas. Meron nung mga iba sa amin, talaga na ako homesick na. Tama yung sinabi ni Mr. Flor Cruz kanina. Nung nasa Boston ho kami, meron isang asawa ng doktor, maliit po yung Filipino community noong 1980s sa Boston. Tapos ang ginagawa niya tuwing Pasko, magluluto siya ng kutsinta. Kayo ba kung kayo nakakain kayo ng kutsinta, nasubukan ninyong namnamin yung kutsinta? Dahil ang partiho nung kasi, tagda-2 piraso once a year. Ngayon po, yung Florida, maglalabas ng commercial nila na dapat pumunta ka ng Florida. So yung tagline ho nun, the warm breeze and palm trees of Florida habang winter. So syempre yung bahay ho namin kasi tinitiran doon, 1929 ginawa Yung insulation wala pa sa isip ng tao. So naalala ko talaga yung mga papel ko doon, sabi ko okay talaga to. Yung ako kasi yung dakilang alalay ng mga magulang ko noong panahon na ako po yung tubero, karpentero, electrician, driver, mekaniko, taga-aruga ng aso, taga-tanggal ng snow doon sa pathway, kuminsan pati sa karsada, taga-dala ng mga maleta ng mga bisita ng aking mga magulang dumalaw sa amin doon. Siyempre po, maliliit po yung maleta lang talagang puputok sa bigat. Parang alam niyo yun, Anyway po, talaga haba ho tayo, talaga makipagkwento na ako sa inyo ng gusto. Meron pa ho tayong 2 lakad kasi tapos dito. Pero number 1, siguro gusto ko lang ho talaga mabatid. Alam niyo, nung kampanya, merong grupo nagsasabing kontra ako sa mga nagtatrabaho Pilipino sa ibang bansa. Maliho naman yata yun. Kami po, ano bang balak namin? Ang paniwala po namin, marami sa mga kababayan natin walang pagkakataon sa Pilipinas ng ibang bansa. Kumbaga, hindi ho piniling lumakbay sa ibang bansa sa pilitan na naghanap ng kanilang swerte sa ibang lugar dahil nawala na ng pag-asa sa ating pong bansa na swertein sila. Tama ba? So kami naman po, anong pakay namin? Gusto namin talaga mapayabong. Nagamitin ko na po yung salita ni Mr. Flor Cruz. Medyo marunong tayo konting Tagalog. Mapayabong yung pagkakataon na meron ka talagang susi o paraan, daan para talaga naman umasenso sa ating sariling bansa. At dahil nabanggit ko na po yun, bihirang-bihira ako magtaas sa sariling bangko. Pagbigyan niyo ako pagkakataon ngayon na medyo magtataas sa sariling bangko. Alam mo niyo yung ating media sa Pilipinas, talagang nasanay sila noong panahon ng martial law, na yung mga talagang may tinatawag natin paninindigan, may ethics, sinasabi yung mali ng martial law. Ang problema ho, nung natapos na yung martial law, talagang parang kailangan, pag nagsabi ka ng maganda, parang mali. Kailangan maghanap ka ng mali o pangit. At kung wala, medyo papangitin mo lang yung maganda. Sample o. May problema po tayo sa dengue. Aminado po yan. Pero sa dengue po, last year, noong April, natala ng mga 60,000 plus cases of dengue. Itong April po this year, ang natala mga 40,000. So kung titingnan po natin, malaking 40,000. Paano nyo isusulat yun? Siyempre, di ba? Para pwede nyo sabihin, buwaba ang dami ng kaso ng dengue. Tama po yan, di ba? Tama rin naman siguro sabihin, 40,000 na ang cases ng dengue at hindi mo nababanggitin na buwaba mula 60,000. Sa akin lang, sa amin, alam niyo, meron tayong mga pinagagawa, medyo napaganda yung resulta dyan. Sana mabigyan namang pampagana yung mga nagtatrabaho magpababa. At sinabing may nangyayari. Pero pag iniwan po natin kasi na napakataas ng numero, ang nadudulot lang po nun, dagdag ka ba sa ating mga kababayan na pwede naman sana nabawasan, di po ba? Pero ganun ho ang sitwasyon. So, good news, bakit sa dengue? No? Dengue ho, 4 ang strain. Ginagawa pa lang yung vaccine, hindi pa ho tapos yung vaccine. Baka next year, pwede na talagang yung magpa-vaccinate laban sa dengue.
Hindi na po seasonal ang dengue problem natin, year round. Pero hindi tayo natutulog sa pansitan, walang ginagawa. Ang ganda ho nito, ang DOST, Department of Science and Technology, nakipag-ugnayan sa Department of Health, gumawa po sila ng mosquito trap. Yung mosquito trap po, hindi mahal, 10 piso bawat isa. Lata lang po siya, may kahoy, piniturahan ng itim, yung itim nangaakit ng mosquito, mahuhulog yung mangingitlog yung mosquito, yung lamok, mangingitlog doon sa kahoy, ihuhulog niya sa isang solusyon na tubig at saka paminta. Patay ang 80% ng larvae, 20% na lang ang natirang population, kalahati na lang ang buhay nila. Yun po, di ba? Kayang-kaya natin gawin. 10 piso lang, 4 na latang ganyan, isang bahay na poprotektahan na. Mailalayo natin sa panganib ng ating mga anak. At ang kinaganda ho nito, Philippine Science, Department of Science and Technology, nag-isip, nakita yung problema, nagsabi, ano ba magagawa natin solusyon dyan? At ginawa. Pagpunta ho tayo sa agriculture, ako ho, nung tumatakbo, sabi, yung pinipilit lang akong tumakbo, sabi ko, bakit naman ako magbo-volunteer, magmana ng mga problemang iiwan ni Ginang Arroyo? Eh ako yung tumututol nung ginagawa pa lang niya yung problema, bakit naman ako magagawa ng solusyon? At hindi ho biro, no? For instance, noong 2010, tinataya po na kailangan tayo mag-angkat ng 1.3 million tons of rice every year. Noong 2010, halos 2.5 million tons ang in-import nila. Okay, Hubert? Kulang tayo, 1.3 million, in-import mo 2.5, yung mga teachers sa inyo, napapag-isip, parang hindi yata tugma. 1.3 kulang mo, dodoblehin mo. At ang masakit to, talagang ginawa yun. Si Secretary Alcala, nangunguna ng ating Department of Agriculture, talagang nagtala na ng kaliwat kanang records. This year ho, no first 4 months, natala nila yung 15% growth ang tawag na in the dry season crop. Okay, umangat yung inaani natin nung panahon na hindi tagulan. Okay, tinataya po, ang pangako niya sa akin sa 2013, self-sufficient na raw po tayo sa rice. No? Ngayon, pero tinitingnan ko lang, sabi ko, alam mo, para mawawalan kulang natin 1 million, di na tira, kulang-kulang 300,000. Kung nagawa mo isang taon, 1 million, bakit 300,000 naabot pa ng 2 taon? 2011 mo kasi dapat makuha yung 1 million. Eh sabi niya, boss, yung sipag ko, sagot ko. Yung patitinuin namin, burokrasa namin, sagot ko. Pero pag sumunod-sunod yung 23 bagyo, mahirap sagutin yun. Kaya bigyan mo na akong konting allowance. Pero isipin po nyo, no? Dati akala natin, at saka talagang matinding kahiyan ko inaabot. Kada pupunta tayo kunyari ng bansang Thailand, makikilala natin yung mga ministro nila. Tapos sasabihin sa atin, nag-aaral po kami sa UPLB. Nag-aaral sila sa UPLB, Pilipino nagturo sa kanila, punta sila, bumalik sa kanilang bansa, magaling sila. Tayo ngayon na nagturo ang nag-aangkat ng bigas. Pero ngayon, punta raw tayo sa self-sufficiency by 2013. Punta ho tayo, marami raw sa inyong guru eh. Sa classrooms po, ang kulang natin 66,000 plus classrooms nationwide. Okay. Ang halaga po ngayon ng classroom, bawat isa, 620,000. No? Paki-compute na lang niyo kung gaano kalaki yun para mapuno natin yung kakulangan. Wala pa ho yung teacher. At nung araw, paano kaya natin naayusin to? Dahil ang iniwan po sa ating martial ang team, kailangan mabilis. Yung iba ho, ginawang kundiman eh, ginawang balad. Parang, iba yata eskwelahan pinasukan nyo. Pero dito ho, tama. Tapos yung nakikanta ho sa inyo, talagang nandito kayo sa ibang bansa, pero yung nakikanta, talaga naman po buong-buo ang sigla, tsaka buhay na buhay. No? Talaga naman natin masasabi ng swerte tayo, napakarak tayong Pilipino sa mga panahong ito. Dadagdag ko sa inyo, bakit? Alam mo ba nyo, tayo na palang 4th biggest shipbuilding country in the world. 4th. After Korea, Japan, China. Kung tama ang tanda ko. May dalawang malaki. Pangalan ng kumpanya la Hanjin, isa South Korean, isa po Japanese, Shuniishi. Sila po, hindi bababa sa 2013 na fully booked. Hindi na po pwedeng tumanggap ng order dahil punong-puno na sila. Yung Hanjin magtatayo ngayon sa Mindanao ng pangalawan lang shipyard. Okay. Tayo po sa seafarers, na parang 1/3 of all seafarers, Pilipino. Okay o yan, di ba? Yung mandaragat, Pilipino, 1 out of 3. Yung barko, 1 out of 4, gawa sa Pilipinas. Ang problema lang ho, yung preso ng pangangalakal, dadaan mo sa barko, pinakamataas yata sa Pilipinas.
Sabi ho sa akin, pag mag-aangkat ka ng bigas, kukunin mo mula Mindanao, dali mo Luzon, mas mahal kesa kumuha ka sa Amerika, pinadala mo ng Pilipinas. Batas lang ho kailangan baguhin doon yung tinatawag na cabotage law na pinipwera yung foreign. Dadagdagan natin ng competition para mas tumama naman yung presyo at mas dumami yung access. Okay. Ngayon, marami pa ho talaga tayong pag-uusapan. Kaya may sumisenya sa akin, dalawa palakad mo. No? Ang gusto ko lang ho talagang iwan sa inyo. Simpleng-simple lang ang bagay. Last year po, nagkaroon tayo na eleksyon. Noong namatay po aking ina, may mga nagmungkahi sa akin tumakbo. Sa totoo lang ho, hindi ho ko ganadong tumakbo ng panahon na yun. Dahil talaga namang sabi ko, siyam at kalahating taong maling pamamalakad. Bubunuin na naman natin ngayon yan. Iwawasto natin yan. Hindi ganun kadali yan. No? At pag, di ba, pag natapos ka yan, baka ganun ba papel namin sa aming mga kan? Nung nawala si Ginoong Marcos, nanay ko pumalit sa nag-ayos. 20 years later, alis si Ginang Arroyo, ako naman ang mag-aayos. Sabi ko, kawawa naman to. Kaya po naalala ko tuloy, may nagtanong ko kasi sa akin sabi niya, kamusta love life mo? Diyan sabi ko po sa kanya, parang Coca-Cola. So sabi ngayon ng tao, hindi ko yata maintindihan. Ako, Coca-Cola, nung araw, regular. Naging light, ngayon zero. At isipin ka nyo, di ba? Hindi na balik may problema lang sa Pilipinas na iniintindi natin. Pero may problema pa sa ibang parte ng mundo. Sa Middle East, alam niyo, nag-practice Una muna Korea, practice namin. Di ba, nagkanyunan. Ilan ba Pilipino dyan? 50,000 sa South Korea. Siyam, no, 9 individuals sa North Korea. Nagtanong ako, bakit naman pati sa North Korea meron tayo? O mga nagtatrabaho pala sa UN. Ang punchline yan, yung Pilipino nasa South Korea, asikasuhin ng ating embahada sa South Korea, sa Seoul. Yung nasa North Korea, dadaan muna tayo dito sa Beijing. Sila ang nag-aasikaso doon sa Siam na nasa North Korea. Okay. Kung sakaling nagkaroon ng gera, 15,000 po doon sa 50,000, mas mataas sa Seoul, mas malapit sa demilitarized zone. Alam naman po nyo doon, pag nagbakbakan sila, minuto lang ang pagitan, di ba? Okay. So, tinanong ko, bago pa lang ho tayo sa trabaho, tinanong ko, ano ba ang makasangkapan ng sandataan lakas para mailigtas itong mga kababayan natin to? Meron po tayong aeroplano. Ba, okay na. Kaya lang parang sabi ko, meron ho tayong aeroplano, parang singular. At totoo yun, singular. Isang C-130. Okay. Ang kaya po ilulan yan, 100 tao. 50 milyong ilalabas natin. 4 hours pa each way. Sumagot pa, meron pa tayo ba magagamit? May barko tayo. Ako, parang hindi sinabi mga barko. Tapos sabi, siyempre, nung ako na, good news muna. Ilan na lulan yan? 1,000. Ba, hindi na masama yun. Gano'ng katagal para umabot sa Korea? 10 days. Kaya kita niyo yung buhok, kapal. So, gagawin lang natin yung tama. Talaga naman laki na ng mga pagbabago. For instance, yung stock market po natin, noong araw sinasabi na hindi maabot yung 4,000 na tinatawag na Philippine Stock Exchange Index. Yung 4,000, matagal na pong nalampasan yun. Pumapalo na tayo. Umabot na ng 4,500 actually. Pinapangako na lang yung 5,000. Siyempre, magulo sa Middle East, may problema sa Amerika, kaliwat ka na naman problema sa European community. Di ba? Apektado rin tayo doon. Pero sa panahon na to, imbis na madamay tayo doon sa magulo yung sitwasyon ng ekonomiya ng buong mundo, isipin yung Pilipinas po, 4 na beses na, no? Sa isang taon natin, 4 na beses na tayo na upgrade sa credit rating natin. Yan. Siyempre, itong mga membro ng kabinete po responsible dyan. Isipin nyo, pagkatagal, noong araw ko kasi pinalitan ko, 1 beses lang na-upgrade sa 9.5 years sa pagkaintindi ko, 6 na beses pa na-downgrade. Tayo naman po, lahat sila, 4 na beses na tayo na-upgrade. At umpisa pa lang yan. Yeah. So, ang dulo po niya, no? Pinangako ko talaga sa taong bayan. Una-una, sabi ko, pararamihin natin ang trabaho dito.
Sa trabaho, pakiconsult na lang po yung Dole na webpage. Maliwanag naman ho doon eh. No? Natutupad yan. Education po, pinairal natin yung Conditional Cash Transfer Program. No? Kung saan, alam niyo problema natin sa ating kabataan, papasok ng eskwela, 100, gagraduate ng college, 14. Okay. Kalahati no? 50% grade school hanggang high school, nawawala na. So ang inaambisyon natin dito, paano ba natin mapatapos mas marami sa kanila? So paniwala po namin, tulungan natin yung mga pamilya. May condition. Ano yung condition? Iwan mo sa eskwela anak mo. Pabakunahan mo doon sa 5 pwede yung ma-vaccinate sa diseases that are preventable. Yung nanay kung buntis, magpapacheck up. Tapos meron tayong binibigay na tulong sa kanilang buwan-buwan. Okay. Doon po, long-term na investment, manatili sila sa eskwela, magkaroon sila ng kakayahan na matuto ng panibagong skills na tinatawag kung saan mas maganda ang pwede lang mapasukan trabaho at may paraan para umasenso bawat Pilipinong pamilya. Ininanap po natin dyan mga 1 million ang naka-enroll. Lumampas na po tayo sa 2 million na in-enroll dyan na pamilya, hindi ho tao. 2 million families. Matatapos po tayo dito sa taon na to, 2.3 million families ang mapapatulungan natin dyan. Hindi ko naman sasabihin lahat sila tumutuo. 92% po nun sumunod sa mga alituntunin. Kaya naman po, palagay ko talagang yung po, namumuhunan tayo sa kinabukasan natin collectively, talagang patungo na doon. So, sa menyas na naman po yung nagpapaalala sa akin, may 2 lakad ka pa. Kaya dyan ako pag kayo kaharap ko, natutuwa ako talaga kay mga boss ko. Pero baka atake pa ako sa entablado, kulang naman sa dignidad yun. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Balik tayo sa umpisa. Naghanap kayo na mas magandang kinabukasan, lumingon kayo, kaliwat kanan dako ng Pilipinas, hirap na hirap kayo masilip. Saan ba yung magandang kinabukasan dito? Ako po yung naniniwala, ang laki na ng pinagbago ng ating bansa, nabigyan niyo po tayo ng pagkakataon para naman talaga ilagay tayo sa tuwid na landas. At yun po yung mamuno ng tama. Hindi wala akong makakapigil sa atin, talagang pata-asenso na tayo ng pa-asenso, ako po yung nakikiusap sa inyo, hindi ho tapos yung boxing, meron tayong salin lahing susunod sa atin na talaga naman dapat ambisyonin natin. Di hamak, mas maganda yung iiwan natin sa kanila kaysa sa ating pundinatan. Sa tulong po nyo, mangyayari yan mas malapit kaysa sa mas malayo. Magkakasigurado po tayo, yung ipinupuhunan natin ngayon, pagtutulungan, talaga po mamumunga naman ng talagang masasabi natin napakalayo sa sitwasyong dinatan natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.